Geminis, kumusta ka? Maligayang pagdating sa channel at sa iyong pagbasa. Uugnay tayo sa enerhiya mo sa mga araw na ito. Pangkalahatan nito, kaya kunin ang umaakma at bitawan ang hindi. Pakisangguni ang iyong lunar sign at ascendant dahil hinahayaan ka nitong makakita ng higit pa sa maaring dumating. Tingnan natin kung ano ang sinasabi ng mga gabay tungkol sa kung ano ang maaring dumating sa mga susunod na oras. Tingnan natin, Geminis, ang mensahe. Aba, hari ng mga barya, pag-anlad, kasaganaan, at mga sitwasyong umaayos matapos malampasan ng mahihirap na kalagayang matagal mo nang dinadala. Narito ang napakaliwanagang baraha, ang baraha ng paghahayag. Nasa iyo rin ang baraha ng pagtitimpi at ng bituin. Napakaganda ng basa mo. Inilalagay ka nito rito sa kalagayan ng kasaganaan at tagumpay. Mga plano, proyekto, trabaho, negosyo, mga sitwasyong kailangan mong ayusin sa mga kliyente, mga bibilhin na nasa harap mo, mga usaping kailangan mong ayusin, hindi ba? Ang pagtatapos ng isang yugto at paglalagay sa iyo sa posisyong may pribilehiyo at kikitain ay hatid ng paglabas ng King of Coins. Mga planong tatakbo ng maayos, tagumpay sa propesyon at pananalapi, at higit sa lahat ang paggalugad sa ibang mga bagay, hindi ba paggalugad sa ibang negosyo, paggalugad sa ibang mga posibilidad. Hindi lamang dahil may kakayahan ka at nasa antas ka para gawin ito, kundi dahil mayroon ka ring mga mapagkukunang hindi mo kakulangan. Ang mga bagay ay nagsisimulang maging maayos patungkol sa maaring maging matatag na trabaho. Kita mula sa trabahong iyon, pagbawi sa isang katatagang pang-ekonomiya na mayroon ka noon, o paglalagay sa iyong sarili sa isang lugar ng pribilehiyo na matagal mo nang pinagtatrabahuhan. Para doon, kailangan maunawaan na kailangan humingi ng tulong, bitawan ang mga pasanin na hindi naman para sa iyo, at putulin ang ilang mga pattern ng pag-uugali dahil gusto nating magkaroon ng magkakaibang resulta. Ang 10 ng mga bastos ay nagsasabi sa atin na maaari kang makaramdam ng pagod, puyat, at higit sa lahat ay parang nawawala dahil kailangan nating maglagay ng tiyak na wakas sa maraming pasanin na hindi na natin responsibilidad. At iyon din ang nagbibigay sa iyo ng kalayaang makayakap sa tagumpay na ito. Mayroon kang mas maraming kakayahan, mas maraming pagkakataon, at higit sa lahat ay mas maluwag ang daloy. Kung patuloy kang mag-iipon ng mga responsibilidad, magsasama-sama ng mga bagay, at aakuin ang lahat, wala kang magiging espasyo para yakapin ang swerteng hatid ng hari ng mga barya. Kaya kailangan bumitaw at putulin ang isang pag-uugali. Ang pag-uugaling ako ang mag-aayos, kaya ako ang gagawa, ako ang aako. At mananatili na lang iyon ang habang buhay sa buhay mo gayong wala na naman itong gaanong kabuluhan. At makatwiran din na kung nakaposisyon ka sa hari ng mga barya, ikaw ay may kakayahang mag-atas at humingi rin ng tulong kung kinakailangan mo sa anumang paraan. May mga taong kusang gustong magbigay ng tulong na iyon sa iyo. Ang epipanya o ang revelasyon ay nanggagaling sa hermit na nagbibigay sa atin ng liwanag, nagbibigay sa atin ng liwanag, nagbibigay sa atin ng karunungan, nagpapayo sa atin mula sa ating panloob na boses, at nagiging sanhi nito na kung kailangan natin gumawa ng desisyon tungkol dito, magkaroon tayo ng determinasyong tumanggi ng maayos at may kapanahunan. At higit sa lahat ay tiyakin din ang ating kapayapaan, ang ating panloob na kakayahan, o mas mabuti pa, hanapin ang mga sagot na kailangan natin at minsan ay hinihingi natin sa labas. Ngunit alam mo na ang lahat ng sagot ay nasa iyo. Ang mga solusyon ay dumarating sa pamamagitan ng isang kasunduan, isang mabuti at empatikong kasunduan. Isang solusyon na maaring dumating sa pamamagitan ng resulta ng isang negosasyon. Dahil naroon ang hari ng mga barya at iyon ay nagbibigay diin sa daloy ng ekonomiya, sa pagpapalawak, sa paglalakbay, sa mas maraming perang darating dahil naroon ang hari ng mga barya. Ngunit maaari ring ang usapang ito ay magmula sa isang kasunduan sa isang taong hanggang sa araw na ito ay hindi mo mapagkasunduan dahil may magkaibang interes o magkaibang pananaw sa kung ano ang maaring maging isa sa iyong mga hangarin. Ang hangarin ay maaaring magkaroon ng relasyon sa taong iyon. Ang hangarin ay maaaring ayusin ang isang sitwasyon sa taong iyon mula sa isang personal na antas.
Mahalaga sa iyo ang taong ito, mahalaga ang makukuha rito bilang resulta ng negosasyong ito. At bukod pa rito ay nagpapasaya ito sa iyo, nagbibigay ng maraming pagkakasundo, maraming balanse, maraming katahimikan, at maraming lakas para magpatuloy. Kaya sa tingin ko, ang darating dito ay isang sitwasyong maayos sa paraang nararamdaman mo itong parang enerhiya ng pagpapagaling. Parang nililinis mo ang iyong sarili, parang lumalayo ka sa tension, parang tunay kang nagpapakalma matapos ang pakikipag-usap sa taong ito. Magluwag ka at higit sa lahat ay makikita mo halos agad na ang iyong pangarap ay nagiging katotohanan. Magsimulang maniwala sa iyong sarili dahil ito ang nagdadala rin bilang resulta ng pagtatapos ng isang mahirap na sitwasyon. Tingnan natin kung ano pa ang sinasabi ng mga baraha. Ang mga pagbasang ito ay palaging para sa lahat. Alam mo na kung gusto mo ng personal na pagbasa sa akin, maaari mo itong gawin sa pamamagitan ng pag-schedule sa website. Nakikita mo ang address sa video, ngunit meron ka ring nakapin na komento sa iyong sign. May balita tungkol sa pag-ibig dito. At ito ay para sa Gemini na may intensyong makakilala ng isang tao. O sa Gemini na mayroon ng kapareha, hindi ba? Dahil may isang nagmumungkahi ng maging kaganapan sa isang relasyon, ang magsimulang muli sa pamamagitan ng usapang nagdadala ng solusyon. Maaring gusto na niyang lumapit na ang isang tao ay nakakahanap na ng pagkakataong lumapit at magmungkahi na kilalanin ka sa ibang paraan, hindi lang sa pagiging isang kaibigan. Ito ay pagkakataon na higitan pa ang simpleng pagiging magkaibigan at magkaroon ng mas malalim na koneksyon sa iyong puso. Ang taong iyon ay may intensyong magkaroon ng napakahalagang lugar sa iyong puso. Maaaring sa loob ng ilang araw ay makikipag-ugnayan ka na sa taong ito. Sa iyong kaso, Gemini, na ikaw ay nag-iisa at bukas at handang kumonekta sa isang tao, ang taong ito ay maaaring may kaugnayan sa iyong trabaho, maaaring may kaugnayan sa mga sitwasyong ginagawa mo araw-araw. Ang taong ito ay medyo malapit sa iyo at malapit mo nang mapagtanto kung sino ang tinutukoy ko dahil ang taong iyon ay lalapit sa isang paraan at mapagtatanto mo ito, magkakaroon ka ng senyales na ito ang taong iyon. Kapag lumapit na siya, hindi niya maamin sa iyo na ang intensyon niya ay higit pa sa pagkakaibigan. Maaaring may iba siyang nararamdaman para sa iyo na malayo sa inaasahan mong platonic na relasyon sa inyong dalawa. Maaaring unti-unti kang magkakaroon ng kumpiyansa sa paglipas ng panahon. Pero dahil hawak mo ang alas ng mga kopa, ipinahihiwatig ng barahang ito ang isang relasyong lubhang paborabol at talagang kapakipakinabang. Mayroon din itong muli na implikasyon ng pagpapagaling. Mayroon din itong lakas ng iyong hangarin. Narito ang isang kahilingan, may hiniling ito ni Gemini, at ipinagkakaloob ito ng langit sa iyo dahil ito ay literal na ang banal na espiritu na nagkakaloob sa iyo ng pagkakataong magbukas ng damdamin nang may kagalakan upang makaramdam ka ng pagkapuno at pag-asa sa isang relasyon. Ito ay isang bagong relasyon na nagmumula sa kung ano ang maaring maging sitwasyong nagdadala sa iyo sa isang bagong aspetong emosyonal. Sa madaling salita, ang mamuhay sa isang bagong aspetong emosyonal, isang bagay na tunay na magiging masyadong mapagbago para sa iyo at syempre ay magdadala ng maraming kagalakan at higit pang kasiyahan. At bukod pa rito, nakita na natin ito sa barahan ng Temperance, ngunit ikaw ay papasok sa isang estado ng kapayapaan at magiging lubos kang nagpapasalamat sa iyong mararanasan. Bueno, maari ring ang taong ito ay dumating sa iyong buhay na may intensyong maging kaibigan, hindi ba? Isang bagong pagkakataon sa ibang larangan. Dahil maari rin itong dumating na may pagkakataon, nag-alok sa iyo ng pagkakataon para sa isang larangan na magdadala sa iyo ng direkta sa isang lugar, aktibidad, o sitwasyon na talagang nagbibigay sa iyo ng kagaanan at ginhawa. Sobrang hilig mo rito. Malalim ang ugnayan mo sa mga bagay na may kinalaman sa kakaibang pandama, o may malakas kang inspirasyong lubos na nakaayon sa espiritualidad, o mas madali kang maantig, mas madalas kang nadadala ng damdamin, o nakakaranas ka ng mga panaginip na alam mong nananaginip ka. Mayroong espiritual na paggising dito na napakaganda.
Ito ay isang barahan ng pagpapagaling na emosyonal sa pinakamataas na antas. Isang bagay na matagal mo nang hinahanap at ngayon ay nagpapakita na. Kung sino man ang kailangang patawarin, may ilang makakagawa nito. May iba namang patatawarin ng sarili, pero ang pinakamahalaga, titigil ka ng magdusa dahil sa masasamang alaala. Titigil ka ng magdusa dahil sa pasaning emosyonal. Titigil ka ring magdusa sa isang sitwasyong marahil ay dulot ng isang anak na lalaki o babae dahil minsan sinasabi rin iyan ng ibang mga tasa na may naging kaunting paglayo, may kung anong suliranin doon kaugnay ng isang anak. Isang anak na babae at narito ang darating. Ang anak na iyon ay magdadala ng napakagandang balita at magdadala sa iyo ng maraming kapayapaan at magpapaginhawa sa iyo at magbibigay sa iyo ng damdamin ng kagalakan at pagnanais na ipagdiwang ang buhay dahil nagpapasalamat ka sa anak o mga anak na mayroon ka. Tungkol ito riyan. Narito ang pinuno. Ang barahan ng pinuno ay nagsasabi ng kaayusan, estratehiya at ng maaring kapangyarihan. Ang kapangyarihan kasama rin ang hari ng mga barya. Ang hari ng mga barya ay nakikibahagi sa enerhiya ng emperador, hindi ba? Kaya dito sinasabi sa atin na ikaw ay kasing kakayahan na magpatuloy sa pag-vibe sa kapangyarihan, sa tagumpay, sa pera, sa progreso, tulad ng pagiging kakayahan mong kumilos ng may parehong kapangyarihan sa paraang rasyonal hanggang sa marating ang lugar na gusto mong sakupin at gamitin ang kapangyarihang ito bilang isang likas na leader dahil iyon ang ginagawa ng emperador. Siya ay leader ng kanyang buhay una sa lahat at maaari rin siyang mamuno sa ibang tao kung iyon ang iyong interes. Ito ay isang sandali kung saan mapagtatanto mo na salamat sa ibinibigay sa iyo ng hari ng mga barya, malalaman mo kung paano mag-organisa at lumaban ng may lakas at kalooban upang marating ito na siyang iyong ninanais. Nakamit mo ang isang bagay na sa wakas ay abot kamay mo na. Hindi ba? Nagsasalita ito sa akin tungkol sa isang mahusay na trabaho, isang promosyon. Ang katatagan o ang seguridad na ibinibigay nito sa iyo ay ginagawang posible na mag-organisa ka ng iba at makapangarap ng higit pa sa nakikilala mo. Mag-organisa ka at lalabang ka para makakuha ng higit pa sa mayroong ka. At kung hindi pa dumarating ang sandaling ito, hindi ka hihinto hanggang sa mag-vibe ka na sa enerhiyang ito. Gusto mong magkaroon ng kontrol. Kaya mong kontrolin ang mga bagay sa paraang kapaki-pakinabang upang ang iyong ekonomiya ay magsimulang gumaan. Hindi ba? Para magsimula kang makaramdam sa daloy ng kasaganaan. Pag-ayusin mo at ipaglalaban ang pagbuti ng kabuhayan mo, iisipin ang dapat gawin. Pero ibubuhos mo rin ang lakas na iyan sa koneksyong iyon dahil malinaw na isa siyang makapangyarihang pinuno. Kaya doon muli kang makikipag-ugnayan sa taong iyon na parang ito ang unang araw upang muling mapanalunan ang kanyang puso. Parang ang mismong pagsinta ang nagpapalakas sa iyo, gusto mo ang taong ito. Kaya parang, bueno, muli kong irerenoba ang damdaming ito at parang muling pananakop. Ngunit hindi mo ito ginagawa bilang isang bagay na nagpapabigat sa iyo, kundi ginagawa mo ito dahil tunay mo itong nararamdaman. Tingnan natin ang sinasabi ng enerhiya, ang mensahe ng mga gabay. Dito may mga sagot. Ang mga sagot na nasa iyo na naibigay na sa iyo ng ermitanyo. Pero may dumarating pang mga sagot sa pag-uusap na iyon, mga sagot na may dalang solusyon, mga sagot na hinihintay mo, at mag-ahon sa iyo mula sa isang masalimuot na sitwasyon. Alam mo na ang sagot sa iyong tanong, hindi ba? Ngunit kung hinahanap mo ito, o humihingi ka ng mga sagot mula sa ibang lugar, sinasabi nito sa akin na ang sagot na iyon ay maaari ring manggaling sa isang lugar ng pag-apruba. Dapat tanggap mo na ang sarili mo sa gawa at pagkatao mo, pero kung kailangan mo, ibibigay nila. Sinasabi nito sa akin na maaari ring maging sandali ito kung sambukas ka sa pagtanggap ng mga tanda at senyales na natural na lilitaw bilang mga mensahe. Sinabi ko na sa iyo sa kontekstong ito sa pamamagitan ng maaring maging bueno, mga balahibo, mga panaginip, hindi ko alam, mga kanal ng impormasyon, mga lucid dream, mga numero, lahat ng nagdadala sa atin ng mga ganitong uri ng senyales, hindi ba? Kailangang magsaliksik tungkol sa isang bagay. Sinasabi nito sa akin na maaari rin itong nagbibigay sa iyo ng mga sagot. Maaring ang sagot ay magmula sa espesyalisasyon sa isang bagay na gusto mong gawin. Ang lahat ay may kaugnayan dito sa hari ng mga barya at sa emperador. Maaring may isang tao na darating ng tiyak at magiging napapanahon at magdadala sa iyo ng napakahalagang impormasyon.
kailangan panatilihing bukas ang saloobin sa impormasyon. Gayon din sa impormasyon na sinisikap mong matanggap. Ibig sabihin, magbukas din ang mga pinto, kumatok sa mga pintong iyon na maaring may hawak ng impormasyong kapakipakinabang para sa iyo. At bueno, may magbubunyag doon ng isang lihim. Di ko alam kung paglalantad ba ito ng lihim o pag-amin dahil naroon ang pahina ng mga kopa. Pero maaari ring may dumating na magsabi sa iyo ng bagay na napakapakinabang at dati di mo alam. Kaya magtiwala tayo at idekreto natin mangyari ito.